Balik eskwela ulit si Kenshin pagkatapos ng mahigit 2 linggong bakasyon. At nagluto nga pala ako ng ginisang tomyo na may tokwa. Hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Hi mga auntie, good morning! Ngayong araw nga po pala ay Huwebes, first day of school ni Kenshin, makalipas ang mahaba-habang bakasyon. Alas 8 pasado na ng umaga, nakapag-ready na rin ako. Nailagay ko na rin yung mga gamit ni Kenshin, yung mga baon niya dito sa bag niya. Ano po kayo mga auntie sa face natin kasi hindi pa tayo nakapaghilamos. Unahin ko muna yung anak ko and lamig ngayon dito sa amin, grabe. Umulan ng snow pero konti lang naman. Alam niyo po kapag ganitong winter, doble-doble yung suot namin para hindi kami malamigan. Umuulan na naman ng snow dito sa amin. Katapos ko mag-ayos ng gamit ni Kenshin, lagay ko muna dito sa bike itong putong niya. Ito nga palang putong na to ay ginagamit po ng anak ko na higaan. Doon kasi sa Hoiken, pagtanghal ay pinapatulog sila. Sobrang lamig nga ngayon dahil umuulan ng snow. Bale, hindi ko nga pala muna gagamitin yung electric bike na binili po ni Uncle yung hapon. Wala pa kasi upuan yun kaya hindi pa pwedeng gamitin. So ito na nga mga bandang 8:40 ng umaga. Pagkatapos namin mag-asikaso ay hatid ko na tong anak ko. Alam niyo po, ilang buwan na lang ay malapit nang matapos si Kenshin sa Hoiken. Sabi ng asawa ko, mga bandang March siya matatapos. Dahil grade 1 na siya, ang unang pasukan niya ay April. Ito na nga pagkatapos ko ihatid si Kenshin sa school, ay nagbike ulit ako pa uwi ng bahay. Dala-dala ko nga rin pa uwi tong putong. Dahil sabi ni Sensei ay hindi na daw kailangan. Palitan ko na lang daw yung kumot niya dahil masyadong manipis. Kaya mamaya ay pupunta kami ng supermarket para bumili ng bagong kumot. Tapos ng ilang minutong pagbabay, ay nakarating na po ako ng bahay. Na rin po akong gumamit ng inhaler ko. Kahit hindi ako sinusumpong ng asthma, sa akin ng doktor ay gamitin ko lang daw to. Simula kasi nung naoperahan ako sa likod, isitahan nila ako ng inhaler para sa asthma. Bale, babalik ulit kami ng February para sa check-up ko. Ayan, tapos na po tayo maghilamos at mag-skincare. Nagpapainit nga pala ako ng pagkain ko kasi mag-breakfast na tayo. Ito po yung almusal ko. Meron po tayo ditong oden. Katapos ko maghilamos, ay kumain naman ako ng almusal. Dahil araw-araw po ako umiinom ng gamot para sa kiloy at tuwing umaga ay kumakain ako ng kanin. Habang kumakain nga ako dito, wala pa rin tigil yung ulan ng snow. Katapos kong kumain, ay gumawa ako ng part-time job ko. Ito rin yung isa na pinagkakaabalahan ko dito sa bahay. Fast forward na po tayo mga auntie, mga bandang alas 6 naman po ng hapon. Nagpunta kami ni Kenshin dito sa supermarket. Bili kasi ako ng bago niyang kumot. Habang nandito kami sa supermarket, bili na ako ng gulay na lulutuin natin mamaya. Katapos namin mag-grocery, ay nagbayad na ako dito sa counter. Fast forward na po tayo ulit. Pauwi na nga po kami ni Kenshin ng bahay. Agad na rin po ako nagluto ng hapunan namin. Prito nga pala ako kanina ng tokwa dahil isasahog natin dito sa nabili kong gulay. Tawag nga po pala dito ay tomyo. Sprout nga pala to ng buto ng peas. Gustong gusto ko tong gulay na to, lalong-lalo na kapag ginigisa. Lalagyan ko lang to ng tokwa. Okay naman sinasahog sa karne. Pagkatapos kong prituhin tong tokwa, ay hinati-hati ko sa maliliit. Tapos sinugasan ko na rin po tong ating tomyo. Napakamura nga lang po pala ng gulay na to. Sa amin, ang isang balot ay nagkakahalaga ng 77 yen. Po mga auntie, dito lang talaga ako sa Japan nakakain ng mga ganitong klaseng gulay. Sa probinsya kasi namin, ang kadalasan namin ginugulay ay saluyot, balatong, malunggay. Napakarami pang klaseng gulay mga auntie. Libre lang din po yung mga gulay na yun sa probinsya namin. Pero dito sa Japan, lahat ay binibili. Tapos kung maigisa yung kamatis, lagay ko na yung tokwa at itong ating tomyo. Pampalasa naman, naglagay lang ako dito ng magic sarap, salt and pepper, at saka ng sesame oil. Napakabilis lang dahil wala pang 3 minutes ay luto na tong ating ginisang tomyo. Drenowin niya si Shin-chan. Yung puwit ni Shin-chan. Sugoy dyan Kenshin. Ang galing naman mag-drawing ng anak ko. Drenowin niya si Shin-chan. Shin-chan. Wow! Very good naman ang Kenshin kun. Tapos yung puwit ni Shin-chan. Sugoy dyan, Kenshin, kung galing. Hindi na ata si Doraemon ang gusto ngayon ni Kenshin, mga auntie. Ang lagi niya nang pinapanood ay si Shin-chan. Nakatuwa siya dahil dinodrawing din niya yung mga karakter. Kahit ako ay tuwang-tuwa kapag pinapanood ko yung anime na yun. Ito na nga po, pagkatapos ko magluto, ay papakainin ko na si Kenshin. Late po makakauwi si hapon. Ay kami muna ni Kenshin ang kakain. Ito na po yung dinner namin mga auntie. Meron tayong oden at gulay. May tira nga pa pala kami ditong oden na niluto ng asawa ko. Kenshin! Hiya kuya! Minasang itadakimasu. Nakatuwa naman tong anak ko dahil nagustuhan niya itong niluto kong gulay. So. Good! Uy! Uy, kidate. Masarap daw, sabi ni Kenshin. Dahan-dahan naman anak. Nagustuhan ni Kenshin yung niluto nating gulay mga auntie. Wow, very good naman ang anak ko. Nakakatuwa. Thank you Kenshin.
Bait-bait naman ng anak ko na yan. Makain ng gulay. Buti na lang tong anak ko kahit papano ay nasanay na pong kumain ng gulay. Ayun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and...皆さんありがとう。サラミマラパポ。